sa umagang ito. So, nabasa na po yung verse po natin ngayong umaga sa 2 Kings chapter 5 verses 1 to 3. So, it's about uh, Naaman and a little girl. So, I will pa ano ba, ang title po ng isa-share ko ngayon umaga sa atin is Small but Powerful. Maliit man pero napaka-powerful. So, si, sino po Hindi. sa atin ang may alam ng the deadliest animal or deadliest insect in the world? Siguro po ang tumatakbo sa ating mga isip is lion, scorpions, ano pa ba? Mga Crocodile. ano po, Pastora? Sabi ko crocodile, yung croc. Crocodile. Crocodile. Pero hindi lahat ng tao pumupunta sa dagat. So, sa aking research po, the deadliest insect or animal daw na sa buong mundo is mosquito. Mosquito, alam natin na napakaliit ng mosquito, ano po, pero napakaraming buhay. Ang ninakaw niya. Magre-research po tayo sa medical makikita po natin na ang mosquito, uh, yung sinasabi nilang sakit na dengue, mga malaria, mga ganyan, it is caused by mosquitoes. Ano po? Sa history po ng paggawa po ng Panama Canal, yung kanal na nagdudugtong po ng US at saka Canada yata. The Panama Canal. Ang mga French po na nag-umpisa ng project ng Panama Canal, na nawalan po sila ng 22,000 lives. They lost 22,000 lives due to mosquitoes. So, alam po natin, ng unang panahon, wala pong mga bakuna, wala pong uh, mga mga medical remedies po na ginagawa noon. O, 'di ba? Baka wala pa pong mosquito net noong panahon na 'yon. So, habang ginagawa po yung Panama Canal, nagbuwis ng buhay ang mga gumawa doon, 22,000 lives ng mga French po na contractors ng mga gumawa ng Panama Canal. 22,000 lives. Sila po yung nag-start ng Panama Canal. At ang Americans po, sila yung nagpatuloy. And they also lost more than 5,600 lives due to mosquitoes din. Ang kontrata po ng Panama Canal, dapat it should take them 10 years to finish the construction of the Panama Canal. But due to disruptions ng mga nangyari, pagkamatay ng mga tao po due to mosquitoes, it took 30 years to finish the construction of the Panama Canal dahil sa mga disruptions po. So, naging disruptive, naging deadly at disruptive po ang mosquito nung panahon po na yon. At alam po natin hanggang ngayon po, hanggang ngayon, napakaliit na insekto. Pero naging
deadliest siya na insekto. So napakaliit siya, pero may impact. Ano po? So, if we think we are so small, napakaliit po natin to make an influence or to make an impact, we should take time to go to a room, tapos doon po natin makikita na kahit po maliit tayo, may magiging impact po tayo sa society. So, sa binasa po natin ngayong umaga, Naaman was a general, general ng army. Excuse me po. So he was a great man. He was a general. And he is also a respected man. He is being esteemed. Tinitingala po siya. And he has an access. Access meaning sa kayamanan ng Syria po, may access po siya, at sa hari may access po siya sa palace because he is a general. But he is in trouble. So great po yun ha. He is a general. R, he is respectful, he is respected pala. E, he is esteemed. And A, he has an access to the king's wealth, to the palace wealth. And T, but he is in trouble. Bakit po? May leprosy po siya. Kahit siya respected, kahit siya great, he is also in trouble. Kasi meron po siyang leprosy. Doon sa last part ng verse 1, but sabi niyo, he has a leper. So he has a leprosy. Ito naman pong young girl, so nabasa po natin dyan na nung lumabas po yung mga army, ng Syrian army, lumusob po sila sa isang lugar, meron po silang nahuli o nakuha na isang batang babae, a young girl, ginawa pong katulong nung asawa ni Naaman. At nakita po niya yung sitwasyon. Nakita po niya yung sitwasyon ni Naaman. So, titingnan po natin yung situation ng batang babae. Yung batang babae, she is a slave. Naging slave po siya sa bahay ni Naaman. And she is a marginalized. Ibig sabihin, she has no voice. She has no legal authority kasi nga katulong siya. And she is vulnerable. And she is also alone. Nag-iisa po siya. Israelita po siya. Kinuha siya ng mga Syrian armies. So, nag-iisa po siya doon sa lugar ng mga Syrians. So, she is alone. And she is lowly. Mababa po ang tingin sa kanya. Kasi naging katulong siya. But, she brings light. Bakit po? Makikita po natin sa verse 3. Di ba sinabi po nung babae sa asawa ni Iman na Eve, sabi niya, kung sana I would love to read po sa verse 3. Then she said to her mistress,
if only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Sabi niya, kung sana makikinig. Kung sana makikinig siya at pupunta siya sa propeta ng Diyos, mapapagaling siya sa kanyang leprosy. Minsan po sa atin, sa buhay po natin, may mga times na may alam po tayo. Alam po natin yung katotohanan, pero ayaw po nating sabihin. Hindi po tayo magsasalita. Kasi ang akala po natin, mababa lang po tayo. Hindi po tayo pakikinggan. Ang turing natin sa ating sarili, I'm just a nobody. And masasabi natin, who am I? Who am I to speak? Di ba sinabi din po ni Moses sa Panginoon, sabi niya, who am I? Who am I na to go to Egypt? Pero itong batang babae po, kahit na alam niyang slave siya, alam niyang maliit siya, pero po nagsalita siya. Po, nagsalita siya. God used her to bring light to and bring hope to Naaman's life. So ginamit po siya ng Panginoon para magbigay ng pag-asa, magbigay ng liwanag sa buhay ni Naaman. So minsan po ang Panginoon ginagamit po niya yung pinakamaliit, pinakamababa para po ipahiwatig, i-declare ang salita ng Diyos. Ano po? At magbigay pag-asa at magbigay ng buhay sa mga lost and to those who are living in darkness. Kaso lang po, dapat magiging willing po tayo na magpagamit sa Panginoon. Willing po tayo na sabihin, Lord, yes, here I am. Send. Ganun po yung nangyari dito sa batang babae. Na kahit na maliit po siya, kahit na slave lang siya, kahit na maliit lang yung boses niya, pero nagsalita po siya. Many times po sa buhay po natin, alam po natin yung totoo. Ano po? Pero hindi po tayo nagsasalita. Kasi po, parang nasasabi natin sa ating mga sarili, baka hindi nila ako pakikinggan. Baka hindi nila ako paniniwalaan. Kasi alam nila yung buhay ko dati. O di po ba? Minsan po kasi, bago tayo tinawag ng Diyos, bago tayo nahuli ng Diyos, ang buhay po natin pariwara, ang buhay po natin magulo. So, lalo na sa lugar na kung saan tayo lumaki, alam nila po yung buhay natin bago tayo nagiging servant ng Panginoon. At minsan, yun po yung ginagamit ng kaaway para pigilan tayo na na ipahayag ang katotohanan ng alam po natin. Ano po? Yun po yung nagiging parang string attached sa buhay natin para tayo po ay hindi makapagsalita ng totoo, na para po tayo hindi para po tayo pigilan yung ating mga dila na ipahayag kung ano yung totoo, kung ano yung alam po natin, lalo na sa salita ng Diyos. But remember po, ang sabi doon sa you'll know the truth and the truth shall set you free.
So ang katotohanan po, pag ipinahayag po natin, yun po yung magpapalaya sa atin. Pag alam po natin yung totoo, yun po ang magpapalaya sa atin. So ganun din po, dapat po ipahayag natin ang totoo, ipahayag po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos para po yung alam natin na 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 na, na, na sa sa darkness, yung mga bihag lang po tayong magpagamit sa ating Panginoon. So, testimonies triggers transformation. Ang pagpapahayag po natin ng katotohanan, ang pagpapahayag po natin ng 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 totoong ginawa ng Panginoon na pagbabago sa ating buhay, it triggers po transformation sa ibang tao. Pagka ipinapahayag po natin, i-declare po natin, ikino-confess po natin yung ginawa ng Diyos na pagbabago sa buhay po natin, makikita po yon ng ibang tao. Pag narinig po nila yon, masasabi nila na, ay, totoo nga pala, may Diyos na buhay. Totoo pala, may Diyos na gumagawa ng himala. Totoo pala na ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman hindi siya nagbabago. Amen po. Noon gumawa po siya ng himala, hanggang ngayon po ang Panginoon gumagawa pa rin po ng himala. Kahit na alam po natin maliit na bagay po, minsan hindi po eventually make a change in our life. Ganun yung nangyari po kay Naaman. When she heard yung sinabi ng batang babae, nakarating po sa kanya yung sinabi ng batang babae na kung pupunta siya sa propeta ng Diyos, mapapagaling po siya sa kanyang sakit. So pumunta po si Naaman, pumunta siya sa hari ng Syria at nagpaalam. Sabi niya, I need to go to Israel. I need to go to a prophet in Israel. At ang hari po gumawa ng sulat. Yung hari ng Syria, gumawa ng sulat sa hari ng Israel para po mabigyan ng access itong si Naaman dun sa propeta ng Diyos. So pumunta po si Naaman sa propeta ng Diyos. Pinakinggan, makikita po natin dito na kahit na maliit lang po yung batang babae, nagkaroon po siya ng malaking impact doon sa buhay po ni Naaman. Pinakinggan po siya nung general. O, di ba yung katulong nagsalita, pero pinakinggan po ng general. Pumunta po yung general doon sa Israel, sa propeta ng Diyos. At gumaling po siya nung binigay ni Prophet Elijah yung instruction na he would dip himself 7 times sa Jordan River. Kahit na parang nung una nagdalawang isip siya. Sabi niya, mas may mga magagandang ilog, may mas malilinis na ilog kaysa sa Jordan River. Bakit sa Jordan River pa ako lulusong? O, di po. Pero ang sabi ng kanyang helper, why not try? Di po. Minsan sa atin din, sa buhay natin, may mga times na, bakit Lord? Doon mo pa ako dadalhin. Samantalang doon sa lugar na ito, mas maraming kaluluwang makikinig sa akin, mas maraming taong maniniwala siguro sa akin. Pero iba yung plano natin sa plano ng Diyos. Ano po? So alam natin, and we should remember na mas greater po
yung plano ng Diyos kaysa sa plano natin. So, we always say and we always hear na sa Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Minsan yung plano natin, ang alam natin, mas maganda. But sabi ng Lord, I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans for a future and a hope. Ano po? Na minsan, kahit na ang alam natin, parang mas maganda yung plano natin, pero pagka yung plano natin po, yung ginawa natin, papalpak po tayo. Pero pagka ang plano ng Diyos ang susundin po natin, we would eventually will receive the victory. Ano po? So, our impact is not measured by your position, but by your willingness to be used by God. So, yung impact po natin is not measured by our position. Minsan sa mundo, dito po dito sa mundo, mas tinitingala, mas pinaniniwalaan yung mga matataas ang posisyon. Ano po? That's reality in life. In this world where we live, ang realidad po, mas pinaniniwalaan kung sino yung pinakamataas o sino yung may mataas na posisyon. But sana po ma-realize natin na it is not by how great we are, how high tayo, kung gaano tayo kataas sa society, na magkakaroon po tayo ng impact, but our willingness to be used by God. So kahit po maliit tayo, kahit po alam natin na we're just ano po, yung namumuhay lang po tayo na ano ba yung tawag doon? Nasa parang low class ng society. If we are willing to be used by God po, we would make an impact sa society po. Magiging willing lang po tayong ipahayag ang katotohanan. At ang katotohanan lang po ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. So, sana po ma-realize po natin na kahit na maliit po tayo, kahit na mababa po tayo, may position po natin, parang ang alam natin, mababa lang tayo, if we are willing to speak the truth po, magagamit po tayo ng Panginoon. Kahit na pinakamaliit po tayo. Yung mosquito nga po, pinakamaliit na insekto. Pero, ang laki ng nagawa niya. Di po? Nagkaroon po siya ng parang record breaking na siya ang dahilan kung bakit ang daming tao, milyong tao ang namatay sa mundo. So, ganun din po tayo sa buhay. Kahit na alam po natin maliit tayo, if we are willing to be used by God, magkakaroon po tayo ng malaking impact po. Ano po? Magiging so, we are often silent when we should speak out loud. Minsan nga po, kahit alam natin yung totoo, pero nagiging silent po tayo. Tapos, nagiging maingay din po tayo pagka hindi dapat tayo maingay.
Ganon din na, ganon po yung tao eh. Pagka kailangang magsalita, hindi nagsasalita. Pero pag kailangang maging silent, nagiging maingay naman siya. Ano po? Pero dapat po sana, uh, magiging maingay po tayo kung kailangan dapat tayo maging maingay. Magiging maingay po sana tayo kung tayo ipapahayag natin ang totoo sa salita ng Diyos. Yung totoo sa mga tao. Ano po? So, yun po ang sana po nakapulot po tayo ng kahit kunting aral po sa salita ng Diyos na pinag-aralan natin ngayong umaga. And I pray po na patuloy lang po tayo sa pakikinig at sa pagse-serve sa Panginoon po kahit na tayo po nasa pinakamababang state ng buhay po, magiging willing lang po tayong magpagamit sa Panginoon. So, yun lamang po. Thank you very much sa pakikinig at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po. Praise God. Praise God. Maraming salamat, Pastora Joy, no? Napakaganda ng mensahe ngayong umaga. Sabi nga, no, sabi ni Pastora Joy, magpagamit, hindi tinitignan ng Panginoon, no, yung ating estado, at malit ka man, malaki, no? So, napakaganda po ng mensahe ngayong umaga. Maraming salamat sa buhay mo. Thank you, Lord, na pinahiram mo sa amin ang aming kapatid na si Pastora Joy Sarandi. Para sa karagdagan, inaanyayahan ko pong ang ating Pastor Kai Lagmak. Good morning, Pastor Kai. Good morning, Pastor Randy. Good morning sa ating Panginoong Jesus na kung saan in-inspired naman po ng Word of God, no? Kaya nga, mas maganda yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. A day before, ibigay na po ninyo yung mga verses para po mailatag natin at mapag-aralan. Kasi po, iba-iba po kasi ang application yung word na yan, depende po sa tao na magbabasa. Kasi bawat isa sa atin may need. So ang need mo ay talagang bibigyan ng Lord ng kasagutan dyan sa Word of God. When you open your Bible, God will talk to you. He speak to you. But when you close the Bible, siyempre, hindi mo maririnig si Lord. Gusto mong kasagutan sa prayer mo, open the Word of God, open the Bible, and He will speak the truth. And the truth will set you free. Yan ang nangyari kay Naaman. He was set free. No? So, ang nakita ni Pastora Marjorie, yung maliit na bata, di po ba? So, yun po ang dinescribe niya kanina na kahit tayo mga kapatid, may katagumpayan sa buhay, if we always maintain our attitude of being humble, inferior, para bang inferior na may mas higit pa talagang mas marunong sa akin. Amen? So, kita po natin dito, si Naaman po, hindi po ito believer. Hindi po siya kabilang sa mga angkan ng Israel. So, there's no way for him to be touched by God. But he was touched by God dahil mayroon pong karakter si Naaman na he is submissive. Sabi dito, general po siya ng isang king. King po ito mga kapatid ng kalaban ng Israel. Ito pong sumakop sa Israel, sa northern part ng Israel. Ito pong Syria, under the kingship of Hadadezer. Hadadezer, king of Aram, which is, sa panahon na yon, ang hari naman po ng northern Israel is si Jehoram. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, pinasakop sila sa Israel. But in Israel, there was a prophet named Elisha, which was trained by Elijah. Nung kinuha na si Elijah, na-rapture na po si Elijah, ay ang basbas ni Elijah napunta kay Elisha. So speaking of a leader, no? Pinapasa yung mga attributes ng isang leader. So Elisha here is a man of God. Ngayon, ano pong katangian ni Naaman? Bakit siya hinipo ng Diyos? Si Naaman po is submissive. Nagpapasakop po siya. Yan po ang tinitingnan ng Diyos sa isang tao. Kapag mayroon kang katangian na nagpapasakop ka, you are so quick to listen,
you are so easily to be taught by the Word of God. Madali kang turuan, teachable ang heart mo. So ang isang katangian ng isang taong hinihipo ng Diyos, submissive. Submissive po ito si Naaman sa kanyang king. At isa pa, mapagmahal siya sa kanyang asawa, nakikinig siya sa kanyang asawa, at natutuwa ang Diyos pag meron kang katangian na ganito, mga kapatid, dahil nakukuha mo yung heart ni God. Kasi si God po ang unang nagbasbas ng unang marriage, which He blesses Adam and Eve. At sabi niya, for a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. And whatever God joins, no one could separate them. So ito si Naaman, hindi niya consider ang wife niyang parang basta-basta lang. Wife niya, mga kapatid, kaisa niya. Pag-uwi niya sa bahay, nakasumpong po yung wife niya ng katotohanan, and this little girl represents the Bible. This little girl represents the Bible. Natunghayan niya ang Word of God, ang truths, sa babaeng itong maliit na bata. No? So, nung malaman niya ang katotohanan, sinabi ng wife niya, mga kapatid, kay Naaman, because she finds the truth. So Naaman acknowledges that he is unclean, that he needed to be healed, and he started it inside, being a dedicated person to the king. And then God notices him because he built a character of submissive. Then he loves his wife. Alam naman po natin, mga kapatid, pag nasunod po natin ang kalooban ng Diyos, talagang ituturo sa atin ang Diyos kung saan po tayo dapat lumapit. At kita natin, mga kapatid, no? Naaman acknowledges that God uses people to solve our problems. And the solution sometimes is within the circle. Nasa asawa mo lang pala. Yung asawa mo unang nakakilala sa Panginoon, siya ang unang nakasumpong sa Bible, siya ang unang nakakakuha ng wisdom, Lord, through the Bible. That little girl represents the Bible inside your home. Nung nalaman niya ang katotohanan, mga kapatid, that you need somebody, you need to listen to the Word of God. You go to Elisha, represents a pastor, then listen to the Word of God. Naaman did not fear the king. Hindi siya natakot sa hari, mga kapatid. With no hesitation, he built his faith, trusting God that who is being preached by Elisha. Naniwala siya sa Diyos na tinuturo ni Elisha na siya ay mapapalaya sa kanyang pagkamadumi. We are all unclean. Lahat tayo may sakit na kitong, mga kapatid. We are leprous when we sinned against God. Adam and Eve, when they go outside from the Garden of Eden, they have an unclean spirit, unclean body. Mga kapatid, we are all sinners. Romans chapter 3 verse 23, mga kapatid, said, for all have sinned and fall short to the glory of God. So makita natin dito, when his wife found the truth, he speaks the truth to his husband. Nasa circle mo lang, mga kapatid, ang magbibigay sa'yo ng liwanag sa salita ng Diyos. Nasa bahay mo lang, o nasa group, nasa circle of friends, o maring nasa community, just humble yourself, be submissive, and be obedient to the word of God. So Naaman did not fear the king. With no hesitation, build his faith. He trusts in God, who is being preached by Elisha. Then he listens to the word of God, undergoes cleansing with the words, represented here by the phrase 7 times. 7 times siyang nilubog sa ilog. Ibig sabihin, 7 times nagkaroon siya, mga kapatid, ng meditation ng word of God. 7 times, ibig sabihin daily. Ibig sabihin, he increases his faith, mga kapatid, na siya ay mapapalaya sa kanyang pagiging madumi, pagiging makasalanan. At ito nga, mga kapatid, when you submit, when you have a loving spirit inside you, you will build a patience inside of you. Wala na yung kanyang pagrereklamo na mayroon namang ibang ilog, bakit din doon pa sa ilog na yun, but 7 times pa. Ibig sabihin, you need to submit to the word of God, listen to the word of God, so that within inside, madagdagan pa po yung mga karakter na na-build sa iyo. Dahil ikaw ay submissive, ikaw ay mapagmahal sa asawa mo,
Dadagdagan pa yan ng Diyos, maging patient ka, maging self-controlled, maging humble, at makita mo, maging influence ka sa iba. Lalabas na lang po mga kapatid yung outward miracles sa buhay mo. Makakahawa ka sa iba, lalapitan ka ng iba, dahil nakita ng iba na may pagbabago sa buhay mo. You are already cleansed by the Word of God. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat, sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Kai, sa karagdagan para sa ngayong mensahe. Praise God sa napakagandang mensahe po. At naway ito'y tumimo po sa ating mga puso, no? At dako po tayo sa ating mga prayer focus ngayong umaga. So inaanyayahan ko pong lahat na para sa kanilang mga panalangin. So tawagin ko po ang ating lingkod ng Diyos, Brother Tibbs, para sa ating mga prayer focus. Blessed morning, everyone, Brother Andy. Maraming salamat, Pastor Kai, Pastora Marjorie, sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Okay lang po ba? Palagay ng mga prayer request natin. Call them wisdom, vision, boldness, and protection. Pray for teachers and students of Functional English Center. Pray for protection and guidance, wisdom, deliverance, and victory to those who receive Jesus Christ. Let us pray for God's protection, good health to all pastors and missionaries abroad, and protection to all members and church workers. At isama rin po natin na lahat ng mga kasama natin at lingkod ng Diyos ngayong umaga at sa ating mga kasamaan, 45 souls ngayong umaga. Isama rin po natin lahat ng mga prayer requests na nandyan sa my chat box. Ganun din yung ating mentor, Brother Chris Tolentino. Isama rin po natin ang kaligtasan, kagalingan ng lahat ng ating kasamahan. Ganun din po may mga sakit at ipag-pray ng ating kasamahan yan. So tinatawag ko po si Sister Amalia Lobrido para sa prayer natin. Blessed morning, Sister Amalia. Brad, Amen. si ano po, Sister Perlita po ang ano ngayon. Sige po, Perlita. Sis Pearl. Sorry. Good morning, Sis Sister Perlita. Good morning. Good morning po. Yes po, sige po. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo manalangin sa ating Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. Lord. Lord God, we worship you, Lord. Una po sa lahat, Panginoon, dumadalangin po kami sa iyo, Panginoon. Napakalinisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. O God. Kami makalapit sa iyong harapan, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na ito. Gabagay mo, Lord. Amin. God. Salamat sa mga salita mo, Ama, na amin po ugad na kapatid, Panginoon. Alam mo yun, Panginoon, kung paano ako po kami, Panginoon, na nanabik po yung mga salita. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit mo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po ngayon, Panginoon. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, yung prayer focus, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga church, Panginoon, na pinagkaloob mo. Lord, dalangin ko po, O Lord, sa iyo na nawa po, O Lord, ay ito pong mga church, Lord, ay iyo po, O Lord, na mga leader, Panginoon, mga ministry na ginagamit mo, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, sa missionary sa local at sa lahat po sa abroad, Panginoon, at sa national. Doon din po, Panginoon, bigyan mo sila ng mga wisdom, Lord, vision, protection, guidance, physically, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At alam po namin lahat po agad ipagkakaloob mo yung mga financial provision, magkaroon sila ng increase spiritual, kalakasang spiritual, Panginoon, at discernment, Panginoon. Salamat po, O Lord. Naniniwala kami na ito agad ay ipagkakaloob mo sa lahat, sa nationwide, sa buong mundo, Panginoon, na ipinagkaloob mo ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa bawat church, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at gano'n din po, Panginoon, bigyan mo sila ng yung pong power, Panginoon, na to God be the grace, so God, have the call, yung pong kanila pong mga
pagtawag mo sa kanila, Lord, yung pang wisdom, Panginoon. Salamat po sa iyo, mga teacher and mga student sa mga functional English Center. Lord, kayo na po ang manguna sa kanila, nabigyan mo sila ng talino na nanggagaling sa iyo. Pangunahan mo po sila, Panginoon, at pray protection for guidance, wisdom, deliverance, victory, those to receive in Jesus Christ, Panginoon. Yes, Lord, thank you po. At let's pray to the God's protection, good health, and pa sa lahat po ng pastor at missionaries at sa lahat po ng nasa abroad, Panginoon. Lord, salamat po, protectionan mo po sila sa lahat po ng mga workers sa buong mundo, Panginoon. Lahat ng tinawag mo, Panginoon, maibahagi ang iyong mga salita. Pangunahan mo sila, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, at dalangin po namin sa iyo, Panginoon. Dinudulog po namin at nagpapasalamat kami sa lahat ng nakatune in, Panginoon, dito po, O God, sa dito po, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon, sa downwards. Thank you, Lord, sa lahat po, O God, ng mga nakatune in dito, Lord. Ipalain mo po ang bawat isa. At ganoon din po, Panginoon, lahat po ng may mga sakit, Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na hawakan mo po, bigyan mo po ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lahat po din po, O Lord, ng may mga pinagdadaanan, Panginoon. Ayan po, Lord, lahat po ng mga nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at nakikita mo rin po, Panginoon, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po, tugunin mo po, O Lord God. Salamat po sa iyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming Diyos na pagka po kami dumaing sa iyo, Panginoon, ikaw po ang nagbibigay, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Lord, naniniwala po kami na kami yung pagagalingin, Panginoon. At salamat po sa pamagitan ng pagsubok, nandun din po, Panginoon, na ito ibinibigay mo para din po kami lumago sa iyo, Panginoon. At dalangin ko din po sa iyo, Lord, katulad po ni Sis Army, patuloy na ingatan mo po si Sis Army, Panginoon, na ngayon po ay dumaranas po siya na namatay siya ng kanyang asawa. Dalangin ko po ang patuloy na pag-iingat mo po at i-comfort mo po siya, Panginoon. At lahat din po, Ama, ng mga tao din po, O God, na nakakaranas nito, Lord, i-comfort mo, O God. At ganoon din po, Lord, dinadalangin din po namin sa DMPA. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, O God, ng ginagamit mo dito, sa kay Coach Chris, Panginoon, ganoon din po, Panginoon, kay Ma'am Donna, ingatan mo po sila, pagpalain mo po silang mag-asawa, ang kanilang mga anak, hawakan mo po sila, Panginoon, at kayo po, O God, ang magbigay sa kanila ng lahat po, O God, ng Lord, ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa panahon ngayon na marami pong ibinabahagi ang yung mga iyo po, O Lord, na ipinagkaloob sa kanila na yung pong hanap buhay, nawa po, O Lord, kayo po ang mag-guide. At salamat po sa talino na ipinagkakaloob mo po sa kanila para po marami po silang matulungan, O God. At ganoon din po, O Diyos, at nagpapasalamat din po kami sa buhay din po ni Brother Randy, lahat ng mga concern niya, Panginoon, kayo po ang manguna. Bigyan mo rin po siya ng kagalingan sa lahat din po, O God, ng kanyang ano man po yung mga kahilingan niya, Lord, abutin mo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa kanyang mga anak. Pag-iingat din po, igawad mo, Lord God. At ganoon din po, Diyos, sa laki ko, dito din po, Panginoon, kay Brother Tibbs, ingatan mo rin po, pagpalain mo, Panginoon. Ingat kayo po, magharit, manguna po sa kanila, Lord. Alam po pong mga planuhin nila, Panginoon. Kayo po ang pumatnubay, Panginoon. At sa lahat po na pinagkakaloob mo, Panginoon, na amin pong mga pastor at mga worker dito po, God, sa Donut, sa patuloy pagpalain mo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng bawat po, O Lord, na kanila pong mga gagawin, Lord, ay kayo po, O God, O Diyos, ang nakakaalam. Bigyan mo po sila, Panginoong Jesus, ng lahat po, O God, ng kanilang mga kakailanganin, Panginoon. Lord, thank you po, O God, sa iyo. At ganoon din po, O Lord, sa lahat po, Panginoong Jesus, ng may mga prayer concern, ng lahat po ng mga dito po, Panginoon. Dalangin po namin po sa iyo, Panginoon, ng patuloy po, O God, na hinihiling po namin sa iyo lahat po ng mga prayer, Panginoon. Andun po, O Diyos, na abutin mo po ang bawat isa, Panginoon. Hindi ko na po maisa-isa, Lord. Dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na dakila, O Diyos, na buhay. Lord, tulungan mo po, Panginoon, na ipagkaloob mo po ang bawat may concern
may mga prayer concern, Panginoon, na kayo na po agad ang magkaloob, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na abutin mo po, O Lord. Panginoon, salamat po. Dalangin ko din po sa bigyan mo rin po ako ng kagalingan, Panginoon, sa aking nararamdaman. Thank you, Lord. Panginoon, salamat. Amen. Praise God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Lord Jesus, O God. Thank you, Lord Jesus' God. name. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, Lord God. You are In healed. Jesus' name. Yes, O God. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat po. Ito po ako Amen. sa takip sa Lord Jesus. Amen po. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat, Sis Pearl, sa ating prayer focus at para sa ating panghuling panalangin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid, Sister Gemma. Sister Gemma Padayo, good morning. Diyan ka, Sister Gemma. Sister Gem? Sige po. Wala po, Brad. Wala. Sige. Sige, samahan niyo po ako para sa ating panghuling panalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, Lord. Maraming salamat, Lord, ngayong umaga sa tagumpayan po ng aming gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa pagising sa amin ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa tubig, sa hangin, at sa pagkain po, Panginoon, na lagi mo pinaprovide. Lord, salamat po sa iyong ginamit ngayong umaga sa katauhan ni Pastora Joy Sarandi at ng aming pastor, Pastor Kay Kagmak. Lord, maraming salamat at narinig namin ang iyong salita, Panginoon, ngayong umaga. Lord, naway ito'y tumimo sa aming mga puso. Hindi lang po namin ito pinapakinggan, bagkus ito'y aming isa sa buhay, isa sa puso, Panginoon. At ito po yung aming magsisilbing lakas, no, sa pang-araw-araw naming mga gawain, Panginoon. And Lord, salamat po, no, sa pagpaparinig sa amin ng iyong salita, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang bawat isa na maging kasangkapan po ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, maraming salamat at yung aming mga panalangin, Panginoon, alam ko po naririnig niyo, Panginoon, at nakikita niyo po yung aming mga dalangin. Hindi ka po bulag para hindi mo makita yung aming mga panalangin. Yung babanggitin pa lang namin, Panginoon, alam ko po, tinutupad mo na po, Panginoon. Lord, hindi ka rin po bingi para hindi mo po marinig yung sinasambit ng aming mga bibig, Panginoon. At hindi po maiksi yung iyong mga kamay, Panginoon, para hindi mo kami mahawakan at hindi mo ma-extend yung pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya po ngayong umaga, dinedeklara po namin yung katagumpayan ng aming gawain. We declare victory ngayong umaga. We declare your power words, Panginoon. At Lord, maraming salamat. I-extend mo po, Panginoon, yung iyong pagpapala sa lahat po ng may nakakaranas ng kahinaan sa kanilang personal. We declare in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, Lord, dinedeclare po namin yung pag-restore ng mga kasakitan ng bawat isa sa atin. Lord, maraming salamat ngayong umaga. Ikaw pong nagsilbing ilaw sa aming gawain, Panginoon. And Lord, extend mo po, no, sa pamilya ng bawat isa na kasama namin dito sa Dawn Watch. At naniniwala po kami na magiging kasangkapan po kami sa bawat isa. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa iyong matamis na pangalan na aming Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen and amen.
At para po sa benediction, tinatawagan ko po ang ating pastor. Pastor Kai. Maraming salamat. Sa sarili sa Diyos. Ng Panginoon ang laman ng ating mga puso, mga kapatid. Amen. Tulad po ng Word of God na pinahayag ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. That little girl, that slave girl in the house of Naaman represents the truth, the Word of God, found by his wife. At alam naman natin, mga kapatid, na minsan dinadala tayo ng Panginoon sa mga lugar na kung saan doon niya tayo gagawing tagapagpahayag ng salita ng Diyos. We are ambassadors of God. Yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20 na sabi nga dito ni Apostol Pablo, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. We are all ambassadors, mga kapatid. Katulad ng batang ito, ginamit siya sa tahanan ng mga unbeliever. But we know that Naaman is like us. We are all sinners. We need repentance. We need cleansing. And it is only by hearing and hearing the word of God to the servant of God na magkakaroon tayo ng kalayaan, mga kapatid. And thank you so much, Father God, that you sent your Son, Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, and the truth will set us free. Ngayon, mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos na mas matutunghayan sa Hebrew chapter 13, verse 20 to 21. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus ay pasasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na magpasakanya nawa ang kaluwalhatiang magpakailanman. Siya nawa. Pagpalain kayo ng Panginoon. God will bless your home. God will bless your marriage. God will bless your children. God will bless your business. God will grant healing to your physical bodies in the mighty name of Jesus. This is my prayer. Amen. Hallelujah. Coach Randy, nakamute ka pare ah. Amen. Praise God. So maraming salamat po, no, Pastor Kai. Maraming salamat po sa lahat ng